Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Sister Techi Rodriguez. Ako naman po si Brother Froilan Hong. At ito po ang ating unang episode sa taong ito na 2014 at napaka-special. We are still going to talk about the blessings of 2014. Tama yan. Dapat ngayon ay matutunan natin yung ano ba ang pinanggagalingan ng blessing. Yes, diba? Kasi maraming gustong magkapera at gustong yumaman. Yes. Kung ano mga pinaggagawa nila, Brother Froy. Kala nila kasi tao ang source ng kayamanan. Yes. So, marami din mga books ngayon, mga seminars on kung paano sila yayaman, o how to be a millionaire. Pero ito po, ibigyan natin sa kanila isang blessing mula sa Panginoon, Brother Froy. Alam po ba niyo, nasa Proverbs 10:22, it is the Lord's blessing that brings wealth and no effort can substitute for it. Wow. Malinaw yan. So, hindi mo na paghihirapan pag ang Panginoon nagbigay sa iyo. And Deuteronomy 2, wherever you are, the blessings shall just overpower you. Yun. Okay, so, magbabalik po tayo. Yung version mas maganda eh. Ano? Blessing will overtake you. Biro mo yun, kung tumatakbo ka, nauunahan ka ng blessing. Maraming blessing ito pag-uusapan natin. So, kami po yung magbabalik. Ito po ang inyong kapatid, Sister Techi Rodriguez. At ako naman po si Brother Froilan Hong. Umaga po muli sa ating lahat at Happy New Year. At tulad po ng ating pong part 2, sinimulan po natin yung meaning po ng Blessed 2014. At marami po kami mga verses na ibibigay sa inyo ngayon tungkol po sa pagpapala ng Panginoon. Ito po tanggapin niyo po. He will bless them that fear the Lord. Sa Psalms 128 verse 4. At ito pa po, yung pong mga nakikinig ng mga salita ng Diyos, sabi niya sa Luke 11:28, Blessed that hear the word. Okay? So, pasimulan po natin ang part 2. Nauna po yung B, which is patient, and then L, love the Lord, love as the Lord. So, ngayon naman po ay part 2, yung pong letter E ng blessed. Ano po ba ang ating pong letter E? Ang letter E po ay endure. Ayan. 2 Timothy 2 verse 12. So, napakarami po mga Kristiyano nag-give up too quickly, and when the going gets rough, ano po nangyayari? They throw up their hands in despair. They fail to keep on. To keep on. Yun po nagiging problema. So, ang endurance po or endure or persevere means to persist in a state, enterprise or undertaking in spite of counter influences, opposition or discouragement. Ayan po. To continue, to pursue, to persist. Kahit na po na ang nangyayari sa atin ay kontraryo doon sa gusto natin mangyari or in opposition at nakakapag-discourage, but we continue to be encouraged. So God has a purpose in what He allows us to do. And what He allows, yun po, napaka-importante. So, yung endurance po ay nakukuha po yan kapag tayo po ay nasusubukan. According to James 1:2-3. So, sinasabi doon na tayo po ay fortunate when all kinds of trials are happening to us. For when our faith succeeds such trials, we'll have the ability to endure. So, yan po Letter S naman po. Ano po bang ibig sabihin ng letter S? Para po sa blessed. Letter S is be a servant to all. Matthew 20:27, and whoever wants to be first must be your slave. And then sa Mark 10 verse 45, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many. Alam niyo po ba yung mga nagsiserve? Ito po ang mangyayari sa inyo the heavenly honor. Ayan. John 12:26. Pakinggan nyo mabuti yung po mga nagsisilbi sa Panginoon. Whoever wants to serve me must follow me so that my servant will be with me where I am. Wow! Imagine yung heavenly honor na yon, that you will be with God wherever He is.
and my Father will honor anyone who serves me. Ayan po. Pangalawa po, bibigyan tayo, no, ng favor, bibigyan tayo ng honor o pagpapahalaga ng ating Ama sa langit dahil po sa pagsisilbi natin sa Kanyang anak. And then, of course, i-honor niya po tayo ng years of prosperity. Job 36 verse 11, if they obey God and serve Him, they live out their lives in peace and prosperity. Diba? So, ito pa po ang pag in-honor ka ng Panginoon, ito pa ang mangyayari sa inyo kapatid. 100-fold reward. Ayan, 100-fold. Ibig sabihin talagang perfect. Buong buo. Talagang wala na. Kompleto. Wala ka nang hanap-hanapin pa. Sa Luke 14 verse 33, in the same way, concluded Jesus, none of you can be my disciple unless you give up everything that you have. At ang letter S naman po sa blessed ay be strong. Ayan, magpakatatag tayo sapagkat napakarami pong mga nangyayari na maaaring magpabagsak sa atin at yung po bang makapag-discourage sa atin, no? So many Christians fall short because they lack the strength to perform the tasks God has given them to do. Pero alam niyo po ba kung saan nanggagaling ang ating lakas? Draw your strength from God. Siya lang po, wala na pong iba. Isaiah 40 verse 30. We must accept by faith and with the thanksgiving in our hearts the strength that God has promised to give us. Sabi niya po sa Philippians 4:13 that we can do all things through Christ who strengthens us. At tandaan niyo rin po itong isang bahaging ito. He gives stamina. Ano po yung ibig sabihin nun? Staying power, endurance. So God doesn't promise to do everything for us, but He did promise to help us through our hardships. We must rely on His word and believe. Isaiah 41 verse 13. At ang panghuli, He gives stability. Yan. Isaiah 41 verse 10, yes, I will uphold you with the right hand of righteousness. Ayan, dami nyo na natutuhan. B, reviewin natin. Be patient. Okay? And then L, love the Lord, love as the Lord. E, endure. And then letter S, be a servant of all. At letter S, be strong. Ayan po. So part 3, next week. Antayin ko po kayo at antabayan na natin ang isa pang napakagandang episode for next year. This is of course your sister in Christ, Sister Techi Rodriguez. Do you have practical questions you want to be answered the godly way? Let's talk about it. Question and Answers with Brother Froilan Hong. Nandito po ang ating katanungan ngayon, Dear Signs and Wonders. Nalaman ko po na isa kayong magaling na arkitekto. Wow, may kasama pang magaling. Salamat. Nagpapagawa po kami ng bahay ng asawa ko at yung biyanan ko po ay naniniwala sa feng shui. Sabi niya kailangan daw bilangin ang mga baitang ng hagdan at bawal din magkatapat ang dalawang pinto ng kwarto. Dahil malas daw po yon. Totoo po ba ang feng shui? At totoo po bang malas ang magkatapat na pinto ng kwarto? Nako, Kobe. Talagang marami tayong mga tao na naniniwala pa rin dyan. Yung tawag na building beliefs, no? Mga pamahiin na lalo na pag nagpapabahay. At isang usong-uso ngayon na ito'y galing din sa China, itong tinatawag na feng shui. Alam po ba ninyo na nung araw ako'y gumagawa din yan. Pero nung ako po ay naliwanagan na at naging Kristiyanong mabuti, nag-aaral ng salita ng Diyos. Alam po ba ninyo na pinag-aralan ko po ito? Ako po ay nagtuturo pa noon sa University of the Philippines at doon sa graduate program. Ako po ay kumuha ng isang grupo na pinag-aralan itong mga building beliefs para malaman ko kung mayroon bang batayan itong mga sinusunod nila
binibilang yung baitang oro, plata, mata. Oro, plata, mata. Kailangan ang huling bagsak ng paa mo ay oro, ibig sabihin ginto, no? Kaya pagka yung bumagsak sa mata, oops, silver. Hindi pwede yun. Kailangan laging oro, plata, mata. Oro, plata, mata, oro. Yun. Hindi pwedeng mag-stop sa mata. Death yun. Alam po, we studied 112 building beliefs, and out of the 112, meron po kaming explanation dun sa 80% noon. At scientific po. Pero all the others, hindi ho namin maintindihan bakit may mga ganon. Eh nakita ho namin dito sa Feng Shui, ganon din. Kumuha ka ng mga nagpupeng Shui master, yung mga, wala silang sasabihin pareho. Laging meron din common, may commonality, pero hindi sila palaging pareho. Kung scientific po ang approach natin, dapat yung pareho. Yung po kasing Feng Shui ay, ang pinanggalingan nito ay yung Buddhist na sa China. At hanggang sa meron silang mga rules na ginagawa pag sila magtatayo ng building, hanggang sa ito'y na-adapt na at nagpalipat-lipat na nadagdagan, hanggang sa nakarating na nga sa atin na hindi mo naman maintindihan bakit ganon. So, huwag po kayong maniniwala dito. Alam po ba ang dapat natin paniwalaan? Ito po ang sinasabi sa Bible. Sa Colossians chapter 2, verse 8. Ito po pakinggan niyo mabuti. See to it that no one captivate you with an empty, seductive philosophy according to the human tradition. So, human tradition po yung sinusunod natin sa building beliefs. According to human tradition and according to the elemental powers of the world and not according to Christ. Yung pong mga pamahiin natin sa paggagawa ng building, pagpatayo ng bahay, at saka itong Feng Shui, gumagamit ho ito nun, yung mga elemental powers. Ano po ba yun? Doon sa Feng Shui, meron silang tinatawag na kailangan magkakahilera yung wood, wood, water, wood, metal, and fire. Yan. Meron silang sequence. Huwag niyo pagpapansinin na yun. Basta importante, kung ano ho yung ginawa ng arkitekto, yun ang sundan natin. Huwag na kayo susunod doon sa mga kung ano po. Kasi yung mga arkitekto po, nag-aral po yan o tinatawag natin na design with nature. Ibig sabihin, inaangkop nila yung design ng bahay sa setting. Saan tinatama ng araw, saan dumadaan ng hangin, yung po inaaral ho nila yan. Kaya, huwag na ho kayo dyan sa mga Feng Shui na yan. Po tayo sa oras ng panalangin ni Sister Tetsi. Sasamahan po natin siya at kayo po ay talagang idulog ang sarili sa Panginoon sa kanyang pagdadasal. At alam mo, Brother Proy, yung mga wala dito ngayon sa atin, di ba meron tayong special anointing ng Lord? Yes. Yung po bang wala healing po yung mga tao, distance, katulad po ngayon. Maraming taon na po, talaga nakikita namin ang pagpapatunay ng Panginoon na wala po siyang hanggan, hindi po siya bound by space, time, and distance. At kaya niya kayong pagalingin ngayon. Amen. Kung meron naman kayong mga larawan, lagay nyo, taas natin, sama-sama po tayo mananalangin. At yun naman po mga wala dyan sa bahay nyo, pero gusto nyo ipanalangin. I-proxy Ito lang. po, talagang meron pong anointing ang signs and wonders na yan. No, At napakarami po ng mga ganyan ho ang nangyari, kagalingan ng mga hindi ordinaryong sakit, kundi mga terminal cancer, di ba? Comatose, biro mo ho yun, pinapagaling. Naglalakad. Okay. So, marami pa pong himala. At kaya, inaantay namin kayo dito sa Signs and Wonders. So, dito po sa Lord's Flock, para masaksihan nyo po talaga yung mga miracle healing. Dito po yon. Naghahanap kayo ng healing. There is a place called... Ito po, ang Lord's the Flock. Lord's Flock. Okay? Samahan nyo na po kami. At tandaan nyo, mayroong kagalingan ngayon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Panginoon Diyos, marami pong salamat sa taong ito na kami po ay kinasyahan mong magkaroon na naman ng buhay. At inaasahan namin na sa taong ito kami po ay bibigyan mo na naman ng kalusugan
at ipagkakalob niyo rin po sa amin ang mahabang buhay na amin pong hinihingi sa iyo. Tulad po ng dati, pagpalain mo muli ang taong ito kaysa pa sa dati. Inaasahan namin na masigit pa ang kaya mong ibigay sa amin sa lahat ng aming mga pangangailangan. Tulungan mo rin po na sa taong ito, mas marami pa po mga tao ang makakakilala sa inyo sa pamamagitan po ng aming paglalahad ng magandang mga istorya tungkol po sa inyo, ang pagiging saksi namin sa mga magagandang ginawa niyo sa buhay namin. Naway, huwag po kami maging timid, kundi kami po maging matapang upang kami pong lahat ay ipagmalaki ka, Panginoon, ipagsabi ka, Panginoon. Ipahintulot niyo po na mas mag-ibayo pa po ng walang hanggan at ang aming pong programang Signs and Wonders at empower niyo po kami lahat upang mas maganda pa po ang aming maihahandog sa inyo at sa aming tagapanood sa taong ito. Inaasahan namin na ang lahat ng klaseng pagpapala sa buhay namin ay aabutin namin ito sa taong ito at amin pong tinitiklop na ang aklat at sinasara na po namin ang lahat ng mga nakaraan sa taong 2013 at nagpapasalamat po kami sa lahat ng biyayang ibinigay niyo sa amin, ang pag-iingat, ang kaligtasan, ang kagalingan, ang pagbibigay ng lahat ng mga pangangailangan namin. Sa taong itong papasok, tulungan niyo kaming muli at naway mag-alab ang aming pag-ibig sa inyo at ito po ay aming panalangin na lahat ng mga may sakit ngayon, ang lahat ng may kapansanan, ang mga mamamatay, ang mga kukunin mo, ang mga nasa bingid ng kamatayan, hinihiling po namin, iunat mo ang iyong kamay, pagpalain mo ang bawat isa na nanghihingi ng tulong at humihingi, Panginoon, ng kagalingan. Bigyan niyo rin po ng kagalingan pinansyal ang aming makabuhayan, bigyan mo rin po ng magandang relasyon ang bawat kasama namin sa aming pamilya at mga kasambahay. Muli, nagpapasalamat kami sa award na pinagkaloob niyo sa Signs and Wonders at patuloy niyo po kami gamitin ng inyong mga lingkod. Ito isang madalangin ko sa iyong pangalan, Jesus. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Napaka-ikli ng 30 Talagang minutes. Oo, talaga. Napakarami pa natin pag-uusapan. Hindi pa rin natatapos po yung aming part 2 noong Blessed 2014. Kaya yung panghuling part next week, ho? Next week na yun. Yan. So ito po ang inyong kapatid, Sister Techi Rodriguez. At Brother Froilan Hong. Magbabalik na muli at nagpapasalamat sa inyo lahat sa pagtangkilik nyo ng natatanging palatuntunang minamahal ninyo at minamahal ng Diyos ang Signs and Wonders, Power of the Word.